ang mga tao, nag-celebrate po sila niyan. Kaya nga po may one time na nagsabi sila, bakit kayo nag-decorate ang pang Christmas? Di ba po, nag-celebrate sa school, nag-celebrate sila ng buwan ng wika, nag-celebrate sila ng United Nation. Tapos sabay, yung mayroong daw teacher, mag-celebrate, magalagay na siya ng decoration. Sabi, hindi pa, meron pa tayong Halloween. Pero sabi nga po dito, tayo bang mga Kristiyano, ikaw ba na naniniwala kay Jesus? Nag-celebrate ba tayo ng ganyan? Kaya ang tanong dito, di ba, should Christians celebrate Halloween? Ayan, ngayon, syempre, sasagutin natin yan, di ba? Malalaman natin, dapat ba akong makiselebrate? Dapat ba akong makiisa dyan? Dapat ba Kaya kami po, di ba, September pa lang. Ay, naku, Christmas na sa amin. Kasi wala naman kami United Nation. Wala tayong buwan ng wika dito. Meron mo bang Aprikano dito, di ba? Para isa-isahin yung mga tao. Pero alam niyo po ba, ang tanong, di ba? Dapat ba ang mga Kristiyano ay mag-celebrate ng Halloween? O bago ko sa inyo sagutin, alamin muna natin ano ang Halloween, di ba? Saan ba ito nagmula? Bakit ba kailangan ko itong malaman? Di ba? Bakit ba yung mga tao talaga namang nag-costume pa ng ganito? Yung iba naman po, di ba, nag-costume pa sila ng Spider-Man, ng Batman, parang hindi naman doon nakakatakot. Pero, ano pa rin ang sineselebrate? Halloween pa rin po, di ba? Mali pa din. Kasi sabi nga po dyan sa history, ayan, pakinext nga po, sabi Halloween is satanic holiday. Ngayon pa lang, from the word itself, Satan himself. Ibig sabihin tayo mga Kristiyano, sineselebrate pa natin yon? Obviously, hindi. Kasi nga po, satanic holiday yan. Ibig sabihin pa kung sino yung nag-celebrate ng Halloween, ibig sabihin ginoglorify nila si Satan, yung demonyo. Naintindihan? Kasi tayo mga Kristiyano, tinataas natin ang kamay natin, pinagpupurihan natin siya, si Lord ang tinataas natin. Pero yung mga nag-celebrate yung mga mag-trick or treat dyan Happy Halloween, trick or treat. Kala nyo happy talaga ang Halloween, no? Hindi nyo alam, hindi pala yun maganda. Sabi pa po dito, sineselebrate yan tuwing October 31. Kaya sa 31 po na October, kaysa magbahay-bahay kayo, di ba? Pumunta kayo ng church para mag-glorify natin ang Panginoon. Okay po ba yun? At sabi dito, the origin of Halloween comes from the Celts. Ibig sabihin, Western Europe. Doon yung nagsimula. Kaya alam nyo ang Halloween, hindi talaga yan natin dapat sineselebrate. Ito tinatawag na, festival ng Samhain. Samhain or Samain. Ibig sabihin, from the word pa lang, parang ang sama na, di ba? Samain daw. Pero, word nila yan. Kaya ibig sabihin, obviously, negative. Pero hindi yan Tagalog word, ha? At sabi po dito, pag festival na yan, kapag Halloween, yung mga tao daw, sila-celebrate na yan sa end ng summer. Di ba, ngayon, pa-December na, kaya end na ng summer. At sabi diyan, nag-sacrifice sila sa mga false gods nila. Ibig sabihin ng false gods sa mga Diyos-Diyosan. Yan, alam nyo na kaya dapat hindi tayo nag-celebrate nun kasi sabi po dito, ito ay involved na mga witchcraft. Maganda ba ang witchcraft? Ang pangkukulang maganda ba? Hindi po. Kaya alam mo na kapag nakita namin, nagsisilver yung si ganito, nakita ko hindi niya alam, natutuwa ang demonyo sa buhay niya. Sino dapat ang matuwa sa atin? Ang Diyos lamang. Naiintindihan po? At sabi pa dyan, sa next na slide, they believe that there were boundaries between dead and undead. Mga patay, nag-enter ngayon sa buhay, sa mga buhay na mga buhay, or sa earth, o sa mundo ng mga buhay. At sabi dyan, na kung saan daw, yung mga patay na yan, yung mga bad spirit, naman napupuntahan sa mga bahay natin. At alam nyo, may kwento nga po sa amin na akala natin sineselebrate, for fun lang naman ito. Yun pala, ang nangyayari pala, hindi natin alam dahil nag-celebrate ka ng Halloween, nag-costume ka, di ba? Nakakatakot. Meron din pala mga totoong demonyo na nag-costume din. Tapos ang ginagawa niya, pumupunta siya sa bahay mo kasi dahil wina-welcome niya ako sa bahay niya, pupunta ako sa kanila. Kasi ganun daw po yun. Kaya nga sa amin, tinuro sa amin ng kabataan namin, huwag manood ng horror movie. Alam niyo kung bakit? Kasi wina-welcome niyo yung bad spirit sa bahay niyo. Bigla magkakaroon ka, nanood ka lang kagabi ng horror movie, natakot ka na. Kasi alam niyo, ang kaaway nilalagay niya po sa atin ay takot. Pero sabi sa Bible, di ba? For God has not given us the spirit of fear. Kaya manood ka ng Halloween, o ng horror movie, bigla kang natakot. That means, nilagay mo na kasi yung demonyo sa bahay mo, winelcome mo siya. Tandaan nyo ganun yun Pag nanonood ka pala nun, wini-welcome mo po ang demonyo. Kasi, nakakatuwa bang panoorin yung mga ganon? Di ba hindi po? At sabi rin po dito, itong mga demonic beliefs na yan, ito ay sinishare natin o para tayo nakikiisa sa mga parang alam niyo, sabi nga po dito, nakikiisa tayo sa okasyon o celebration ng mga kaaway.
O, di ba? Napansin nyo yun? Grabe po, di ba? At sabi po sa next slide, sabi diyan, these people believe that Samain, the God of death. Ang ibig sabihin ng Samain ay God of death. Diyos ng mga patay. Ang Diyos po ba natin ay patay? Hindi. Di ba sabi nga, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. That means buhay ang Diyos natin. At sabi rin dito, ini-scatter niya. Ikinakalat niya ang mga bad spirit all over the world. Kaya alam niyo ba, na para daw po silang human, sabi diyan, humans by playing tricks. Ina-attack nila yung mga tao. Nakakala mo, nag-happy Halloween lang ang mga tao, yun pala, nakikiisa sila sa mga demonyo. Alam niyo yung sanduguan? Parang ganun pala ang ginagawa mo kapag ginagawa mo yung alin? Yung pag-costume ng ganyan. Kasi, ba't ka naman mag-costume ng may itak dito, may dugo-dugo dyan, di ba? Ang ganda ba tingnan? Mukha bang kaaya-aya tingnan? Di ba hindi po? That means na demonyo po yan. Sabi dito, humans would dress up to disguise themselves and hide from these evil spirits na akala lang natin katuwaan lang po ito, pero napatutuwa ka ba kung malalaman nung may sumpa pa lang dinala sa tahanan mo nung nag-celebrate ka nun? Di ba? Hindi po, hindi nakakatuwa yun. At sabi rin po dito, sa next slide, Christians who live during these times would be in hiding. Alam niyo po nung mga panahon na yan na nag-celebrate yan sa Europe, nagtatago yung mga Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Kasi sila ang unang target ng mga pagans para daw i-sacrifice. At alam niyo ba, malalaman natin hindi sa Diyos yan kasi pinapatay nila yung tao tapos binibigay nila sa Diyos nila. Kaya nga ang Diyos, bakit daw po tayo nagsusulat ng pag malaki ang letter G? Kasi isa lang ang Diyos. Pag nabasa niyo maliit yung letter G, ibig sabihin yan po yung mga Diyos-Diyosan. Ayun yung mga nakikita niyo, mga rebulto sa bahay ninyo. May ganun po ba kayo? Baka may rebulto pa kayo ni Rizal, ha? May mga Rizalista, ginudiyos yun si Rizal. O baka may rebulto kayo ni Santo nila at saka Santo ninyo, di ba? Sabihin niyo, grabe, di ba? Kasi sa mga ganon, obviously po, sa mga horror movie, kung saan pa may simbahan ng Katolik, naman, doon pa merong horror. Doon pa may nakakatakot. Diba? Kasi alam ng mga gumagawa ng movie na yung mga rebulto na yun, nilalagyan niya ng demonyo eh. Tinitirahan niya ng mga demonyo. Kaya nga tayo sa church, wala kayong makikitang ganyan dito. Cross lang, diba? Kasi ito ang nagpatunay na namatay ang Savior natin dito at walang tao dyan kasi si Jesus na buhay ng muli. Pag may tao dyan, ibig sabihin, patay ba ang Diyos natin? Buddhist ba tayo? Hindi, kasi ang Diyos natin forever alive. Okay po ba yan sa atin? At sabi rin po dito, Druids go to your house. Yung mga bad spirit pupunta sa bahay niyo. Ay, joke lang, nanakot si Pastore. At sabi yan, and put writings all over your place to get demons to mess with you. Na kapag pala nag-celebrate ka ng Halloween na yan, alam mo na, sira na ang buhay mo. Magugulat ka, bakit yung lagi kami may sakit? Bakit lagi nag-aaway-aaway dito? Bakit parang ganyan? Kasi may winelcome ka palang bad spirit. At sabi po dito, they would knock on your door and say, trick or treat. Ayan, narinig yan sa mga bata. Nagulat ako, nitong late na lang yan kasi nung kabataan ko, wala namang ganyan. Ang inaabangan namin nung bata kami, nangangaroling kami. Nagulat ako nung kailan, naman may kumakatok, trick or treat. Parang gusto namin sabihin sa mga sinasabi ng iglesia, wala kaming Pasko. Parang gusto ko rin sabihin, wala kaming ganyan. Di ba? Kasi hindi naman talaga siya maganda. Nakakagulat. Ibig sabihin daw ng trick or treat, di ba? Sabi doon, kapag daw hindi mo siya binigyan, ititrick ka niya. O ano gusto mo, ititrick o ititreat mo siya, bibigyan mo siya ng magandang bagay. Pero ang totoo, yung trick or treat na yan, galing yan sa demonyo. Ang ginagawa niya sa'yo, pagagandihin niya saglit buhay mo, ibig sabihin niyan treat. Pero ang trick doon, ang twist ng kabaliktaran, sisirain ang buhay mo. Ganun po At sabi niya, the treat represented someone giving them another member of their household to sacrifice. Ayun palang ibig sabihin. Pag sinabi mo palang, ay sige, pag bigyan mo ng candy, sinasabi mo lang sa mga tao na yun na, sige po, patayin niyo po yung mga pamilya ko. O, yun ang ibig sabihin At sabi pa dito, sabi diyan, and if you refuse, kapag nag-refuse ka naman, may trick na gagawin sa'yo. They would say, trick, this is where they would make you participate in certain weird games, and if you survive, they will let you go. Ayun yung laro lang nila ng unang panahon. Pero akala natin, it's for fun, pero hindi pala. At sabi nga po dito, ang Halloween traditions? O ito, pinapaliwanag ko na po para wala nang magulat sa atin Sabi diyan, nagsusuot sila ng mga costume, ng mga mask. At sabi rin dito, para daw, sabi diyan, hindi natin napapansin, hindi mo na marirecognize.
demonyo ba tong kasama ko? O nag-costume lang. Ganun po. Alam niyo yung mga kaaway, sabihin nila, ay, very good tong mga Pilipino na to. Nag-ano sila, nag-Halloween. O, pwede rin sila mag-costume, di ba? Akala mo, costume lang ng white lady. Yung pala, totoong white lady na, di ba? Yung pala, sinisira na buhay mo, di ba? At sabi rin po dito, yung All Souls Day, di ba? Sabi diyan, 2 days bago daw mag-Halloween. Di ba? Alam natin yan, nilalagay yun. At sinasabi diyan na diyan nila ginagawa yung trick or treat. Sabi diyan, the color black, obviously, it represent that of summer. Pero alam natin na kapag tayo nga, di ba, ano daw ba ang color ng darkness? Di ba yung black? Di ba po? Kaya tayo ayaw natin sa dilim kasi si Jesus, siya ang liwanag. Kasi sa kadiliman, nandoon ang kasamaan. Kasi sabi nga ng Diyos, di ba, mula sa kadiliman, ikaw ay inalis doon para ikaw na ay magliwanag. Di ba? Kasi si Jesus, siya ang liwanag. At sabi rin diyan, ang orange naman daw, sinisimbolize yun yung crops na sa kanila, parang festival lang nila yon, pero hindi natin napapansin na natutuwa pala yung kaaway. Yung crops na yun, yung mga kaya may pumpkin, di ba? Yung mga tanim daw po nila para pagpalain. Pero sa palagay nyo ba, maganda ba yun na ina-offer mo sa demonyo yung mga bagay na yun? Hindi po. Sa umpisa, maganda, parang okay, di ba? Pero ang totoo, sinisira niya na ang buhay mo. At sabi rin dito, yung mga jack-o'-lanterns, di ba? Talaga namang pag kinerve nila yan, di ba? Yung nakakatakot, yung talaga namang, akala natin, nakakatuwa lang naman po yung mga cute naman po sila. Pero di mo alam, yung kaaway, di ba? Nag-costume siya na mukhang maganda, pero ang totoo, pangit ang gusto niyang gawin sa buhay mo. At siya mismo, pangit po yung kaaway, di ba? At sabi rin po dito, paano na sila-celebrate yan? Kaya mga kapatid niyo, yung hindi nakakarinig ngayon ha, ituro nyo na sa kanila yan. Sabi ito, many of these pagan tradition have become modernized. Na-modernize na po yan as a way to trick people into thinking that celebrating Halloween is no big deal. Di ba? Parang kumari sa ating mga Christian na sabihin ba't di po kayo nag-celebrate ng ganito ng Halloween? Ang nyo naman, ang KJ nyo naman. Pero akala nila, hindi naman to big deal. It's for fun for children. Pero ang totoo, di ba? They are offering their children, yung mga anak nila sa demonyo. At sabi nga po dyan, sa next na slide, si Anton LaVey, isa po siyang founder ng Church of Satan. Ngayon alam niyo sa Amerika, sikat na yan, hindi po nagtatago yung mga ganyan. Nakikita niyo talaga, makita ka may demonyo sa may church nila. Ang tawag, Church of Satan, di ba? Grabe, ang sama po talaga ng mundo ngayon. At sabi dito, they dressing up, nagdadamit sila ng pang mga ganon. At sinasabi nga po dyan, it signifies that you allow Satan to own you. Kapag nag-costume ka nag-Halloween ka, nag-party kayo sa ng Halloween, sinasabi mo lang na, Satan, pagmamay-ari mo na ako. Ganun daw ha? At sabi po dito, he further said that when you adopt the pagan practices, excuse me po, sabi niya, you subconsciously dedicate yourself to devil. Alam nyo na ha, kapag dinededicate nyo sa devil yung sarili nyo. He took joy in Christian. Sabi po dito, take part in this tradition. Na kapag ikaw Kristiyano ka na, may Jesus ka na, tapos nag-happy Halloween ka pa. Sabi diyan, tuwang-tuwa sila. Alam niyo kung anong sabi kasi? At least daw, sa isang gabi ng isang taon, na-celebrate mo yon. Ibig sabihin, sabi ni Satan, Kristiyano ka? Pero nagpabuto ka sa akin, ganun daw pala yun, di ba? Na tuwan-tuwa si Satan na sasabihin mo, linggo-linggo naman po ako nagsisimba. Isang lang naman po yung isang araw lang naman, yung October 31 lang yan. Pero sabi doon, yung isang araw na yon, inaalam din yun ni Lord. Mahalaga din yun kay Lord. Sa isang araw ba, kaya mo bang kalimutan yung demonyo, talagang ilayo yung sarili mo sa kaaway para sa akin. Ganun po ang sinasabi. Kaya hindi ko po papalagpasin ng Sunday na ito. Last na po ito ng October. Nung mga nakaraan, tinuro ko yung heaven sa inyo, di ba? Pero hindi ko ito papalagpasin. Kasi yung mga tao maging mangmang na, bakit nag-Halloween sila? Sabihin, hindi naturo sa church. Kaya tinuturo ko po sa inyo yan. Kaya sabi po dito, di ba, ano ang mga rason? Bakit po ba tayo hindi mag-celebrate? Yung I am a Christian. I do not celebrate Halloween. Sabi ng Christian, may Jesus, may Christ sa puso. Naintindihan? Kaya dapat hindi tayo nag-celebrate yan. Ito na ang mga rason. Una, death has already been defeated. Bakit ba hindi nag-celebrate ng Christian tuloy, ng Halloween? Kasi yung kamatayan, di ba, natalo na yun ng Diyos. Hindi tayo nakiki-open yung mga patay daw, di ba? Sinasama sa mga buhay.
Hindi tayo ganun. Kung napanood nyo yung palabas dati na basta yung puro mga patay na babuhay napunta sa sa mundo daw sa mundo ng mga tao, di ba? Hindi po yun ganon. Ang mga nandiyan, ang mga nandito sa paligid natin, bad spirit, meron talaga sila pagala-gala po dyan. Pero anong mangyayari? Ikaw ba matatamaan ka ba nun? Hindi, kasi buhay ka, di ba? Ayan, sa 1 Corinthians 15:55-57, basahin nyo nga po. 1, 2, 3, go! O death, O grave, the sting, the strength of sin is the law. But praise be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Na ibig sabihin diyan, ano ang panlaban ng kamatayan sa atin? Kung ang Diyos, di ba, sabi doon ang nagbigay sa atin ng victory. Kaya alam niyo po, bakit kayo hindi nag-celebrate ng Halloween? Kasi hindi ka patay, ikaw ay buhay. Amen po ba yun? Amen. Kasi ang mga patay, sila ang nag-celebrate ng Halloween. Bakit nag-celebrate ng taong to ng Kasi hindi niya pa nakilala si Jesus. Kasi ang taong kilala si Jesus, siya ay buhay. Buhay, magpakailanman. At sunod po, sabi dito, Halloween is a celebration of sacrifice and death. Ayun po ang Halloween ha. Kaya ibig sabihin kapag nag-Halloween kasi ba maraming mga mamatay sa tahanan, sa mundo, di ba? Siyempre ayaw po natin yan. Sabi dito, death has been defeated by Jesus Christ when He died on the cross for our sins. At nabuhay siyang muli ng after 3 days. Kaya alam nyo na ha, buhay tayo, hindi tayo nag-celebrate ng araw ng patay. Sa Tagalog yan, araw ng patay, okay? Hindi ka naman kayo binabawalan pumunta sa mga dadalawin yung mga patay doon, pero wag naman sana, iyak ka nang iyak doon kasi wala na po yun doon. Yung mga kaluluwa po nun, napunta na yun ng langit kung nakakilala sa Diyos, kahit umiyak pa doon, ikaw malungkot siya, masaya. Diba? At kung hindi naman, ayoko naman pong sabihin yung salita na yun, pero nawa, nakakilala nga sa Panginoon, di ba? Kaya tayo, hindi ko po kayo mabawalan sa mga ganyan, pero nawa yung Halloween, wag na wag po, ha? Wag natin yan i-celebrate kasi hindi ka patay. At sunod po, sabi dito, pangalawa, everything we do is to glorify God. O, sa palagay nyo ba, nag-costume kayo ng mukhang naka-white lady kayo? O, naka-black lady? May ganun ba? May mga nakapang-gorilla, yung parang, ang tawag doon, mga kapre? O sa palagay nyo ba, nag-glorify si Lord? Pag tininan ka ba yan, sabihin ba ni Lord sa'yo, ay, ang ganda-ganda naman ng costume ni Gian ngayon. Sa palagay nyo ba, ganun po ang Panginoon? Siyempre, hindi siya matutuwa. Kasi dapat nga po ang buhay natin, it glorify the Lord. It glorifies the Lord. Okay po? At sabi dyan sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore, sabi nga po dito, kahit daw kumakain ka, kahit umiinom ka, hindi nagiinom ha, umiinom. Okay? Magkaiba yun. Or whatsoever you do, ano man ang ginagawa mo, do it for the glory of God. Galing po, no? Kakain lang ako, pero dapat glorify si Lord sa pagkain mo. Diba? Sa pag-inom mo, diba? Sabi dyan, ano man ang gawin mo, nakatayo, nakaupo, dapat natutuwa ang Diyos sa'yo. Sabi pa sa 1 Corinthians 12:27, now you are the body of Christ. Body daw tayo ni Lord, diba? And members in particular. Ibig sabihin, ang mga miyembro ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, hindi nakikiselebrate sa bagay na yan kasi it will not glorify our Father. Kaya bilang Kristiyano, di ba, kaysa maki-celebrate ka sa ganon, kung pahihingi mo lang pala ng candy yung anak mo, bilhan mo na lang. Di ba? At least wala pang sumpa. Kasi meron daw pong ganon, may isang tahanan na bahay siya ng mga witchcraft. Alam niyo po ang ginawa, dahil uso sa Amerika yung Happy Halloween, may mga batang, normal na mga bata, dahil yung nakatukan na bahay, mga witchcraft, alam niyo, namigay sila ng candy, at yung candy na may sumpa. Lahat ng kakain nito, mamamatay, lahat ng mga nito, may sira ang buhay. Kaya alam niyo, nagulat yung mga bata, nung kinain nila yung candy, sumasakit yung tiyan nila. Diba? Kaya ibig sabihin, may mga ganun, mamaya makakita kayo ng stranger sa labas, yung pala, demonyo na pala, dahil nag-celebrate kang ganyan, binigyan ng candy, tuntua yung bata. Yan pala, sinisira pala yung buhay niya. Kaya tayo mga magulang meron po isang bata nung last year, sabi niya, lalabas ako, gusto kong sumali dyan. Sinabihan ko na, kung pasalin kasi baka mami pag uwi niya, may sakit na yung bata na yan. Gabi pa naman po yun, di ba? Kasi kung kailan pa gabi, doon pa sila naglalabasan. Kaya, wag na wag po. Kayo mga nanay at mga tatay, mga kapatid, di ba? Bigyan niyo na ng candy yung mga kapatid niyo kaysa makilabas dyan at makilawak sa ganyang bagay. At sabi dito, we as Christians, sa next na slide,
represent the body of Christ. Ikaw po ay nagre-representa kay Jesus. Naintindihan? Alam nyo, kapag ikaw Kristiyano, nakikiselebrate ka nun, may isip nila na anong pinagkaiba namin sa mga Christian? Nag-celebrate pala sila ng ganyan. Dapat ang sineselebrate mo lang about kay Christ. Sabi yan, everything we do in our lives should glorify Him. We were created to glorify God. Sabi yan, Halloween does not glorify God. Tandaan nyo po Halloween does not glorify God. It gives worship to the devil. Kung nag-worship tayo sa Diyos, kaya nga po ang turo sa atin dito, di ba? Kanina, itaas po natin ang ating mga kamay, purihin natin ang Diyos, sabi mo po, Hallelujah! Pag di mo yun sinabi, that means hindi mo pinupurihan ang Diyos. Pag di nakataas na nakababa, sino po ang nag-glorify mo? Di ba? Siyempre, sino may nasa baba? Yung lupa. Hindi, yung demonyo, siyempre, di ba? Kaya, itaas mo yan, isuko mo yan kay Lord, ganun talaga. Okay po? Kaya alam niyo na nag-worship. Hindi naman po kumakanta ng mga satanic na songs, pero kapag daw celebrate ka niyan, parang worship ang kaaway o ang demonyo. Pangatlo, sabi po dito, we are the light of the world. Sabi ko po sa inyo, di ba? Sabi si Jesus, siya ang ilaw ng mundo. Pero tayong mga tao na nandito, tayo ang nag-represent sa mundo, di ba? Na ibig sabihin po, tayo ngayon ang ilaw. Sabi nga dyan na, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Kapag ang liwanag, hindi po yan may tatago. Di ba? Kahit po, patayin natin lahat ng ano na yan, ng ilaw natin, pag ikaw nag-flashlight ng sa cellphone mo, di ba, kita ang liwanag. Di ba po? Kasi ganun daw po ang totoong may liwanag. Sabi pa dyan, neither do men light a candle and put it under a bushel. Kahit ilagay sa ilalim daw ng lamesa, alam niyo ba, magniningning ang liwanag niya. At sabi nga po dito, and it giveth light unto all that are in the house. That's why isang kandila lang pag may brownout, di ba? Okay na yun. Nakakaliwanag na yun sa ano. Hindi kasi ang ganda ng liwanag ng mga ilaw natin pag may Meralco, di ba? Pero may kuryente, may power ang ating current, di ba? Pero alam natin, di ba, na may liwanag na yun. Makikita natin ang bawat isa. Kaya sabi po dito, let your light so shine before men. Ano gagawin mo? Kailangan makita ang liwanag sa paanong paraan. Malaman na Christian ka pala. Nagsisimba to. Di ba kapag may nakita, hindi ikaw yung palaaway na bata, hindi ikaw yung palamurang bata, o bata ka pa na, palakating ka na ba? Ikaw ba ay mahilig mag-inom, di ba? Hindi nagsusugal, hindi naninigarilyo, di ba? Kaya sabi diyan, ang liwanag ng Diyos, hindi yun si Lord. Hindi si Lord yung mga ganun pala. Ang liwanag ng Diyos, di ba? Maganda ang ipinapakita po. At sabi rin po dito, that they may see your good, asa na yun? Ayun, nasa dulo, good works. Sabi niyo nga, good works. Ayan, kaya sabi diyan, and glorify your Father, which is in heaven. O sunod, sabi diyan, we are the light of the world, we have the light of Christ, shining inside of us, others to see. For others to see, celebrating Halloween is in opposition of what the light of Christ represents. Alam niyo na kung hindi ka nag-celebrate ng liwanag, that means you are celebrating darkness. And when you are celebrating darkness, you are not celebrating the light. O parehas ng opposite lang yun Pag nag-celebrate ka ng Halloween, hindi si Kristo ang i-glorify mo. Sunod, number 4. Christianity and paganism do not mix. Pag sinabing Christianity, ito po yung mga naniniwala kay Kristo, hindi lang to religion. Naintindihan? Pero sabi diyan, do not mix with the pagan. Pag sinabi pong pagan, alam niyo na ba ang meaning ng pagan? Ang ibig sabihin ng pagan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po ang pagan? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila po yung mga walang Kristo. Okay? Kaya ikaw, wala ka bang Jesus? Hindi ka ba naniniwala kay Jesus? O baka pagano ka Pero kung naniniwala kay Jesus, ikaw ay Christian. Okay po? At sabi dito, woe unto them, nakakahiya naman. Sabi diyan, that call evil good and good evil. Tinatawag nila na yung masama, mabuti. At yung mabuti, masama. Alam niyo, may example niyan sa ng kay Jesus. Sabi nung mga Pariseo, ikaw ba isa sa demonyo? Bakit mo pinapalayas yung masamang espiritu sa katawan niya? Anong sabi ni Jesus? Kung siya daw ay sa kaaway, dapat din niya yung papalayasin. Kasi pag sisirain nun yung buhay mo. Kung masama si Jesus, diba? Okay lang, sige, masira ang buhay mo. Kaya binabaliktad po nila. Mabuti naman tong ginagawa ko, pero nagnanakaw. Mabuti naman to, pero nagmumura. Kaya, alam niyo po, hindi niyo po pwede ipagtos. Yung kumari, Kristiyano ako pag Sunday. O pag Monday, Darna na. Alam niyo saan ng Darna? Yung Darna ng Kristiyano.
Sunday, Kristiyano, sasayaw-sayaw, kanta-kanta, awit-awit kay Lord, ang bait-bait. Pag Monday, inuman tayo, mga tropa. Video ko tayo, sigawan tayo dito sa yung yung may mura pang kanta, di ba? Okay, ganito tayo, ganyan-ganyan. Yun daw ang dahil ng Kristiyano. Pag Sunday, Kristiyano. Pag Monday to Saturday, Darna, di ba? Ibig sabihin yun, nagpapanggap. Kaya dapat, hindi tayo ganon, di ba po? At sinasabi rito, put darkness for light, di ba? Nilalagay ang kadiliman sa liwanag at nilalagay ang liwanag sa kadiliman. That put bitter for sweet and for sweet for bitter. Di ba grabe no na ang ginagawa, binabaliktad. Huwag po natin ganun gawin ha. Yung mga kaya nung nagtatanong sa amin na si Jesus nga nag-turn ng water into wine, tapos sabihin bawal mag-inom. Bakit si Jesus ka ba? Para gusto mong sagutin ganun eh. Pero kung tutusin po talaga, ipapaliwanag ko po sa inyo sa mga mangmang kasing nagtatanong ng ganun o hindi alam, hindi po talaga alcohol yun. Yung ininom natin ngayon yung gin, yung beer na may alcohol, ayun po ay pure na grapes. Naiintindihan? 0% po yung alcohol nun, yung tinurn ni Jesus. Kaya nung ininom nila yon, tsaka tuwing kailan lang daw pa sila na inom, tuwing may occasion lang, di ba? Tapos isang baso nga lang po talagang ininom ng ganun eh. Hindi tayo isang case eh, no? Isang case nga kung beer, ganun talaga, laklak kung laklak. At wala naman po kayo nabasa sa Bible na at nagrambulan sila sa kalasingan nila. Di wala pong ganun. Pero dito sa mundo, makikita natin dahil lasing, narambulan kasi ng matapang dyan. Lumabas ka ngayon. Di ba yung mga ganun po eh. Kaya hindi po maganda. Obviously, sa kaaway. O, di ba po? Kaya kakaiba talaga yung binabaliktad eh. At sabi pa po dito, ayan, we don't celebrate the dead, demons, and occult or darkness. We worship the creator of this universe. Sino po yun? Isigaw nga natin. Lord and Savior Jesus Christ. Ayan, Lord and Savior Jesus Christ. At sabi po dito, Christianity and paganism do not mix. Huwag po tayo maging Kristiyanong dar ng Kristiyano. Hindi mo pwedeng, sabi nga sa Bible, you cannot serve two master. Serve mo si Lord, serve mo rin yung mammon. Pag sinabing mammon, ito po ang yung mga greediness sa mundo, ang mga kayamanan, ang pera na ipinagpapalit natin sa Diyos. O sa other terms, sa pinakamalalim talaga ang mammon, ito po yung mga bagay na ina-idolize mo na kung saan hindi na para sa Panginoon. Naiintindihan? Huwag natin imimix. Hindi mo pwedeng sa pagsamahin ang putik. Inom nga ako ng tubig, lagyan akong konting putik. Gusto niyo yan? Ako ayoko rin, di ba? Ganun lang po yun. Kaya pa naging Kristiyano ka, parang Kristiyano pero may bahid ng dumi. Ganun po yun. Tayo ayaw natin yun, di ba? Na bibigyan kita isang pitcher ng mineral water. Pero lagyan ko ng konting-konti lang naman ng alikabok dyan. Iinom ka? Di ba? Hindi po. Ayaw natin yun. Yung langgam nga lang, ayaw pa natin. Ay, may langgam yun, uminom yan. Di ba? Kaya ganun din po sa Diyos. Huwag nating dumihan, huwag natin i-mix o pagsamahin ang mali sa tama po. Nasabi diyan, hindi biblical ang pag-participate sa mga witchcraft, idolatry, at paganism. At sabi nga, ang paggawa ng mga evil things na to ay hindi dapat sineselebrate ng mga simbahan, di ba? Na kung saan nakikita sa mundo. Kaya po dito sa church natin, hindi po para ma-encourage ba yung mga kabataan. Mulunggay nga ako ng maraming ilaw dito, yung pang tugs-tugs-tugs, ganon. Bago ka lang ba dito, di ba? Yung mga pang-party, hindi po. Kasi hindi tayo nakikiselebrate sa ganon. Hindi kayo magluto ng rock and roll dito, di ba? Para lang ma-encourage. Kayo pumunta kayo dito kasi ang church, banal po ito. Okay? Ito po ay para sa Diyos. Dapat ay talagang mag-glorify ang Diyos sa atin. Panlima, ano ba po ang sinasabi? Obeying God's word. Next. Ayan, sabi diyan, is most important. Ano po ang pinakamahalaga? Ang sumunod sa salita ng Diyos. The Bible says no. Ito po ang mga sabi niya ha. O pinagbawal ba ng Diyos ang mga bagay na ito? Kaya alam natin hindi ka nakikiselebrate ng Halloween kasi sabi, witchcraft. Nasa Halloween? Yes. Pero sa Bible sabi niya, no to this. Ghost. Diba? Sa kaaway din po yan. Sa Diyos ba ang ghost? Hindi. Holy Spirit lang meron sa Diyos. Vampire. Sa Diyos ba yan? Hindi rin po. Idolatry? Hindi rin. Kaya that means talagang mag-obey tayo kay Lord. Kaya sabi po dyan, the Bible tells us not to participate in this evil. Yung mga demonic traditions, God condemns these things. So why do Christians celebrate them this one night in the year? Nakakalungkot po, no? May mga ganong Kristiyano na, isang araw lang naman to. Baka sabihan ng KJ namin, pero kayo Christian, kahit isang araw lang yun. Oo, isang araw. Pero it takes your life.
Gusto niyo po yon? O sige Michael, isang araw ka lang mag-celebrate niyan. Pero papatayin na kita kinabukasan. Okay lang ba sa'yo? Ganun ang sinasabi ng demonyo. Hindi po literal na papatayin. Alam niyo kung anong pinapatayin niya sa'yo? Pinapalayo ka niya sa Diyos. Nagugulat ka, bakit parang ayoko nang magsimba? Bakit tinatamad na ako? Kasi yung pala, binigay mo sa demonyo yung buhay mo. Pero in Jesus' name, lahat tayo ha, hindi natin to ibigay sa kaaway. Okay po ba yun? Amen. At sunod po, pang-anim, we are called to stand out. Anong sabi? Stand out, nangibabaw ka. Ibig sabihin, makilala, mag-excel ka sa lahat ng ginagawa mo. Sabi diyan, love not the world, neither the things that there in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Kapag mahal mo ang mundo, wala daw sa iyo ang pagmamahal ng Diyos. Sabi diyan, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, lahat po yung mga kasalanan, and the pride of life. Sino yung ma-pride? Diba? Dapat ang meron ka lang fried chicken ha, hindi yung kung anong pride na yan. At sabi diyan, is not of the Father, but of this world. Yung mga mahilig sa mga kung ano-anong masasamang bagay, sa mundo po yun, hindi yun sa Diyos. At sabi diyan, and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the word of God, or the will of God, abideth forever. Kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, aba naman, you will live forevermore, di ba? Alam ba naman, magiging masaya ka forever. Yun yung sinasabi diyan. At sabi dito, tayong mga Kristiyano, sa next slide, hindi daw tayo, we aren't called to fit as Christians. We are made to stand out. Hindi ka lang nakiki-join sa mga Kristiyano, kundi makikitang na nangingibabaw ka. Diba? Yung lahat ng tao sa mundo, gumagawa na nito, pero ikaw din mo yung ginagawa. Nakita ni Jasper, lahat ng classmate niya nagkukopyahan na yung kodigo, dumadaan na sa harap. Pero dahil Christian siya, mag-i-stand out. Ay, hindi siya ang pinakaunang kukuha ng kodigo, kundi iatapon niya, ay, hindi ko yung kailangan. Dapat ganon. Diba talagang malamang, ang bait naman ito. Ginawa na ng masama, pero ang bait pa rin niya. Ganon ang Christian nag-i-stand out. Naintindihan? Dapat kakaiba ka ha. Ikaw ay kakaiba sa mundo. Hindi ka katulad ng mundo. O, tingnan mo. Pag tumingin ka ba sa salamin, kamukha mo ba ang mundo? Parang ako din ang mundo kasi nag-tiktok ako eh. Kung ano yung suot nilang sexy, ganoon din ang suot ko. O baka mundo ka na rin ha. Di ba? O, parang kamukha ko ang mundo kasi nung nagiinom sila, kaya tagisin ako, nagiinom din ako. O baka ganun pa po tayo. Dapat, hindi na po kasi hindi mo na. Hindi ka na katulad ng mundo, ikaw ay nag-i-stand out. Ang mga Kristiyano nag-i-stand out sila, kaya nga ang daming mga tao, tinitingnan ang mga Kristiyano, kailan kaya ako aawayin nito ni Maring Jane? Ay, Mari talaga, no? Kasi Kristiyano to eh. Tinan ko nga kung talagang baka murahin ako, murahin ko nga siya. Di ba yung mga ganun talagang tinitingnan na, iniinis ka talaga nila hanggat kaya mo nila, di ba? Pero mag-i-stand out ka, ay, iniinis mo ako, nakangiti pa rin ako. Di ba? Ganun pa rin, masaya pa rin ko. At sabi dyan, we are in this world, but not of it this world. Tandaan nyo ha, pwede ka mabuhay sa mundo, pero hindi ka kaisa sa mga tao sa mundo. Kaya ba o hindi? Kaya, di ba po? Kasi nga ang isda eh. Sabi dyan, di ba, pag piniprito mo ang isda, nilalagyan mo ba asin, hindi na. Nilalagyan pa, kahit saan siya nakatira. Tubig alat. Ang alat-alat dun, di ba, sa karagatan. Pero kapag hinango mo yun, mo, lalagyan mo pa rin asin. Kasi po, ganun din tayong mga tao. Na kahit nakatira ka sa mundo, pwedeng hindi mo gawin yung ginagawa nila. Pastora, ginagawa po nila lahat to. Ang hirap naman pong hindi ko gawin kasi ginagawa nila. Kaya mo. Kasi yung isda, nakaya niya, di ba? Isipin niya yung ganung bagay. Pero talagang totoo, tayo mga Kristiyano, oo naman, dito ka nilagay ni Lord sa mundo eh. Anong kailangan mo? Tinuro sa amin sa mission. Kung nasaan ka, di sharon mo sila. Hindi Kristiyano mga kasama mo, sharon mo. Di ba dito po, nung nagsimba po kami dito, wala naman kami talagang kapitbahay dito na Christian, di ba? Ano lang po talaga, by faith lahat ng pagpunta namin dito na parang, kaya ang ginawa namin, nung talagang nalipat po ako dito ko lang talaga naranasan na, may ganito palang ugali ng tao? May ganyan palang tao? Kasi alam niyo po, nung nasa church ako, nakatira ako sa church, isa po akong monghe, ay joke lang mo, isang monghe. Nasa monasteryo lang ako, hindi ako nakakasalamuhan ng mga ibang tao. Pag nag-share po ako, mabait naman po sila sa amin kasi bihira ko lang po silang makita, hindi ko naman sila kapitbahay, hindi ko naman sila kasama sa bahay. Yung mga ganun po, nasa sa church namin, ang like kong kasama, mga Christian. Wala sa akin nangaaway doon, wala sa akin nagaganito, kaya nagulat ako, ay ganito pala ang realidad ng mundo.
Pero, nakakatuwa, praise God, kasi po, di ba, may mga kapitbahay na nandyan pa din, di ba, na napunta, na ibig sabihin po niyan, kahit nasa mundo ka, pwede palang ituro si Lord. Pwede pala na makasama mo pa rin ang mga tao, di ba, na kahit nasa mundo ka, mangibabaw ka na kung saan si Lord ang ipinapakita mo sa mga tao. Okay po ba yon? Sabi diyan, anyone who is the friend of the world is an enemy of God. Ano daw ang kaibigan ng mundo? Kaaway ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, pag nanamalamin ha, baka katulad ka pa ng mundo. Baka kaaway ka pala ng Diyos, baka kala mo bati kayo. O sabi pa dito, celebrating this holiday to fit in is a horrible excuse to celebrate evil. Di ba grabe, horrible, terrible ang mag-celebrate ng ganito. You cannot walk with Jesus, will sabi yan, holding Satan's hand. Kaya nyo yon? Ay Jesus, walk po tayo sa kabila si Satan. Hindi po pwede yun ha. Kaya yung once upon a time na napanood namin nung bata kami, meron ditong angel, huwag mong gawin. O meron ditong demonyo, gawin mo. Sige, tadyakan mo yan, di ba? Pero hindi sila pwede talagang magsama, di ba po? Hindi, pero po akong nakita na isang palabas na buti hindi po pinalabas. Yung si Paulo Contes po yung mag-ibida, yung tungkol sa si Satan daw, naging mabait. Di ba? Napanood niyo yun? Ay, napanood, narinig niyo? Di ba binalita? Buti, hindi pinanood kasi nakakadaya yun sa mundo, di ba? Na sasabihin nila, ay, kaya pala maging mabait ni Satan. Di ba? Grabe ka talaga ang mundo ngayon, di ba? Kaya, I thank the Lord, kasi sabi ko, buti hindi pinayagan to. Kaya naging nasa news yun, di ba? Kasi, oo, yung tao, pwede maging mabait. Pero yung demonyo, hindi na po. Wala talaga siyang karapatang maging mabait. Kasi nakakaano doon sa kwento yun. May yung plot twist. Masama siya, di ba, demonyo siya. Nagpunta siya sa ilang lugar. Tapos yung bata, naging kuwaring ampon niya, anak-anakan niya. Tapos dahil mabait yung bata, unti-unti, parang mabait yung sabi niya, di ako pwedeng maging, sabi ng Satan, di ako pwedeng maging ganito, masama ako. Pero siya, nabawabay siya sa bata. Pero mali po talaga yun, kasi nungalingan po yun ang mundo. Kaya I thank the Lord na hindi po yun napalabas, kasi baka isipin natin na, okay lang pala mag-celebrate ng sa kaaway, bumabait pala siya. Hindi po, masama talaga yun, masama kung masama. Naiintindihan? Kaya wag niyang babaguhin yun ang tao na masama, pwedeng magbago o may Jesus. Pero ang kaaway, wala na po yung pagbabago. Naintindihan po? At sunod, pang-pitong. Nothing about this holiday is good. Tandaan nyo ha, walang maganda sa pag-celebrate ng bagay na yan. Ano lang, kaya nga po tayo, pili lang sineselebrate natin, di ba? Yung alam natin, it glorifies the Lord. Sabi kaya sa first Thessalonians 5:22, reject every kind of evil. Kung ito ay masama, no. Diba? Sasabihin kay Tita Rod, bibigyan kita ng 1,000,000, magsinungaling ka lang. Isang salita lang na sinungaling. Ang sasagot niya, Tita Rod, reject every kind of evil. Hindi. Diba? Hindi ko yan gagawin. Hindi ako magiging liar, magiging masama, magiging mabuti pa rin ako, diba? At sabi dyan, lahat ng mga yan, tandaan nyo, i-reject natin yan. Lahat ng mga uri ng samaan. Ayan. At sabi dito, there is nothing about this holiday or tradition that is good. Tandaan niyo po, obviously ha, kaya nga pag November 1, aba naman ang mga palabas nakakatakot. Nung bata po ako, hindi pa ako Christian, tuwan-tuwa po ako noon. Pero nung time na tumanda ako, naisip kong mali pala itong kinakatuwaan ko. Kasi dito nung bata, ang hilig sa horror movie, di ba? O kahit kayo mga bata, baka ganun pa rin kayo, mali pala yun. Kaya po ako, never ko na po yung naging favorite, di ko na yung pinapanood. Kasi tuwing ganun, yung kay Noli de Castro pa, magandang gabi. Diba yan? Tapos mayroon pong nakitang dito, kapre sabi ganyan. Pinapatuwan-tuwa pa ako ng bata ko. Sa loob ko, yung pala kaya pag tulog ko sa gabi, makakapanaginip ako, niluluto daw ako ng mangkukulam. Kasi gising ako, mama, ganyan. Tatabi ako kay mama, tapos sa gitna nila. Pagtulog ko, yun na naman, bumabalik na naman. Kaya sabi ko, bad spirit talaga yun. Doon ko nalaman na sa demonyo talaga. Kasi talaga namang tinatakot po ako. Pero I thank the Lord kasi naging Kristiyano po ako. Nawala na po yung takot na yun. Evil. Regardless of people modernizing it, kahit pagandahin niya pa po, pinagandang white lady, di ba? Ay, ang costume ko lang naman, Batman, Snow White, di ba? Mga cartoon character lang naman, or, ang tawag doon, mga basta character sa, book character, pero sabi dito, and making it seem innocent, such as children, nakakalungkot po, bata pa talaga ang tinatarget ng demonyo. Di ba po, sa mga bata nila nilalagay, na pinapakita ng mundo na, yung kahit nakakatakot na bagay na to, pwede ito i-celebrate ng mga bata. Di ba? Kasi nungalingan, grabe talagang kasamaan. Sa bata talaga nilalagay. Kasi yung mga bata, mangmang pa sila eh. Yung mga bata, anong alam po nila, di ba? Kaya, nakakalungkot yon. Sabi yan, dressing up and receiving candy from their neighbors. Kala mo na nakikitanggap ka lang ng
candy, nagka-carve ka lang ng pumpkin na cute, pero hindi pala cute, di ba? Cute pala, at nakakata-cute, di ba po? At sabi diyan, but when you learn the origins of this tradition and the evil demonic beliefs that go with it, you cannot change evil into good. Tandaan nyo ha, kahit anong gawin nyo, kahit ang mga Kristiyano, kaya tayo dito, wala tayong mga ganyan na Christian naman tayo, hindi lang, angel na lang ang costume natin. Di ba? Hindi po ganun, mali pa rin po yun kasi you celebrate pa din ng Halloween, di ba? Hindi po. Kaya kami, ang Hallowed be Thy Name, pinapalitan namin yun yung Halloween, gagawin namin Hallowed be Thy Name. Ano ibig sabihin ng Hallowed be Thy Name? I-glorify ang Diyos kayo sa bawat araw, bawat okasyon, si Lord dapat ang maitataas. Naiintindihan natin? At sabi po dito, ano yan eh? Anong tawag po dyan? Kaya po, yung Halloween po, kabaliktaran niya ng pag-glorify sa Diyos. Kaya ginawa yan ng demonyo. Kasi kahit isang araw, meron kayong Diyos, may tinatawag kayong Diyos, kahit minsan isang araw lang sa inyo, tawagin nyo rin akong Diyos. Di ba? Kaya pala pa nag-celebrate ka nun, kaya tawag mong kaaway na Diyos mo, di ba? And you cannot make something that is of the evil that worships death. Tandaan nyo, and sacrifice to false pagan gods as something that is biblical or righteous for Christian to participate in. Kaya sabi pa nga po dyan, we do not celebrate Halloween. Pakinext na nga po, in this household. Dito sa church natin, walang ganon. And they encourage you to do the same. Death has already been defeated. Natalo na ang kaaway o ang mundo. Tandaan yan, once you start to look at the origins or history of this holiday, or where the traditions came from, you will soon realize that everything about Halloween is satanic. Sa kaaway, sa demonyo. Alam niyo na po we are not have no part in such wickedness. Ang mga Kristiyano hindi nakikita sa ganyan. Sa ganyang mga bagay. Kaya sige nga po, pakinext na lang po. Isang madali na lang po ito. Ito po ang truth about hell. Ayan, baka po kasi sa atin, nakala nyo na ang hell. Yung mga taong nag-joke, ang init naman, parang impyerno. Pwede mo po silang sabihin, hindi pa yan impyerno. Kasi mas mainit po sa impyerno. Naiintindihan po natin? Alam nyo, hindi natin ito pwedeng i-joke ang impyerno kasi ito ang pupuntahan ng mga taong walang Jesus. Ito ang pupuntahan ng mga taong nakakahabag ang buhay. Di ba kaya nga po tayo nalulungkot tayo sa mga ganun? Yung nire-reject si Jesus, yung inaalok mong simba po kayo, ay hindi, wala akong time, dami ko ginagawa. Nalulungkot po talaga ako. Hindi po talaga ako natutuwa na hindi sila sumagi-simba. Nalulungkot ako kasi alam kong ito ang pupuntahan po ng mga tao na yun. Naalala niyo yung sabi sa Luke 16:19-31, si Lazaro tsaka yung mayaman? Di ba nang sabi ng mayaman, napakainit po dito. Ano naman po yung dila naman ni Lazaro, ilagay naman sa dila, yung kamay niya ilagay sa dila ko, isasaw sa tubig para makaramdam ako ng konting lamig. Kasi sobrang init daw po doon. That means, ayun po nag-represent ng, impyerno. At sabi nga, ngayong umaga, sabi dyan sa next slide, as God gives us liberty, kung binigyan tayo ng Diyos, ng kalayaan, we are going to discuss this. O ngayon, sasabihin ko na po sa inyo katotohanan para wala po kong utang sa inyo. Sabi dyan, if you are going there, kung sa palagay mo, pupunta ba ako ng langit o sa impyerno? Sa ginagawa ko bang tong araw-araw na buhay ko, langit ba talaga ako? Pero ang sabi dito, this is your wake-up call. Gumising ka ngayon. Gising-gising. Sabi mo sa katabi mo. Kasi, ibig sabihin, kailangan mong malaman na itong opportunity para marinig ang message na ito. Sabi diyan, if you are saved, this is a reminder that billion are hell bound as we speak. Ngayon po, sa oras na ito, meron pong ipinanood sa amin, sa langit, gapatak lang, ganun lang po napunta ng langit. Pero sa impyerno, buhos. Napakadami. Ganun yung sabi nung isa pong nagpa-vision niya po, malaulan daw po yung buhos ng mga tao sa impyerno. Di ba, kung nag-research tayo, ilan ang namamatay bawat segundo, bawat oras? Hundreds of people. Ganun po sa iba't ibang lugar. That's why talaga naman doon nakita, sabi niya, bakit doon sa may parang lupa, tapos sa ilalim, may pit, may ilalim. Tapos may mga apoy. Sabi niya, bakit umuulan doon? Tapos hindi namamatay yung apoy. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi yan ulan. Mga tao yan na hindi tumanggap sa akin at napuntang impyerno. Di ba, isipin nyo, kaya dapat nga daw tayo nag-share tayo ng Word of God eh. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi hindi natin hawak buhay ng pamilya natin, ng mga kamag-anak natin. Paano kung isa pala sila dun sa mapunta sa impyerno? Dahil natin siya sharean. Kaya ano pong katotohanan ng hell? Sabi po dyan, number 1, hell is a real place. Kung gaano ka-real ang buhay mo ngayon, sabi doon, mas real pa ang hell. Sabi niya, at habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid, sabi niya, na lalaki,
tungkol sa lugar na ito. Di ba nung napunta siya ng impyerno, doon niya pa sinabi na, pabalikin niyo po ako sa lupa para i-share ko sa kanila to. Pero nang sabi, kung hindi sila naniniwala sa Word of God, di rin sila maniniwala sa patay na nabuhay. Kasi mag-search po kayo sa YouTube, ang daming patay na nabuhay. Sinabi nila merong impyerno, pero marami bang tao lumapit sa Diyos? Di ba hindi po? Kailan lang pumunta yung mga tao sa Diyos? Nung pandemic, ang daming tao na nagsisimba. Bakit? Walang mall eh. Masaya sa church, kaya nagisimba po sila. Nung bumalik ang mga malls, ang mga schools, nawala na naman po ang mga tao. Diba? Ganon ka-terrible. Sasabihin mo, totoo po ang impyerno, mahal po namin kayo, ayaw po namin kayong mamatay doon. Pero hindi sila naniniwala, di namin kailangan ng Jesus, di namin kailangan maglingkod sa Diyos niyo. May mga ganon po, diba? Nakakalungkot. Kaya nga sabi dito, yung sa next slide, tinitreat to, diba, na ang hell daw ay isang totoong lugar na kung saan nakita po, ayan o, may geographic location. Meron pong sa YouTube, kung mag-search po kayo ng hell, pero mag-ingat po kayo, mag-pray kayo mabuti ha, hindi ko kayo inayaang mag-search ng basta-basta. Meron daw po doon, nilagay yung alam niyo po yung parang audio, na parang pang sound, inilagay sa ilalim ng lupa, nagbuhay silang sobrang lalim. May narinig daw po silang nagsisigawan. Na yung sigawan parang hirap na hirap. Ganun daw po yung narinig na. That means, totoo kasi ang impyerno. Tayo narinig mo ba yun ngayon? Kasi hindi. Kasi nasa core ng earth. Nasa pinakagitna kung inaral niyo ng estudyante kayo. Diba? Sabi doon ng pinakamainit na yun, yung core na yun po pala ang impyerno. At totoo na ganun nagdurusa ang mga tao po doon. At sabi nga doon talagang sa init nung tinaas daw nila, ang init nung pero hindi nasunog kasi hindi pa ganun ka malapit. Pero ang lakas ng sigawan, sabi yung alam mo yung parang horror na palabas, yung maririndi ka talaga sa sigaw talaga nila, na parang naghihinagpis po sila. At sabi rin dito, kahit si Jesus, diba? Sinabi niya, alam niyo po, sabi nga po, kung di ka naniniwala sa hell, ha? Mas maraming kwento si Jesus tungkol sa hell kaysa sa heaven. Pansinin niyo, bakit? Bakit mo nagkwento si Jesus na mas marami tungkol sa hell? Kasi gusto niyang i-warningan ang mga tao na totoo ang impyerno. Huwag ka dun pupunta. Ganun yung gustong sabihin ng Diyos sa atin. At sabi diyan, hell will be the outer, away from, ito ay darkness. This is the reality of hell. It is absolute eternal separation from the presence of God. Kaya sabi ko po sa inyo, di ba, kapag ba ang tao nagpunta siya ng impyerno, magsisingi siya ng sorry kay Lord, makakakit pa ba siya ng langit? Hindi na po, wala na pong pag-asa. Kasi inilagay niya sa pinakamalayong lugar ang sarili niya. Nung panahon nasa mundo pa siya, di siya naniniwala. Di ba po? Pero totoo ang impyerno ha. Totoo kung paano ka nasaktan ngayon, paano mo hinawakan yung mainit na tubig na ang sakit, di ba? Mas mainit pa doon at mas masakit pa po. Ganun ka totoo ang impyerno. Pangalawa, hell will be filled with real people. Hindi po joke na mga tawang nandoon. Hindi po totoong pag namatay, langit ang punta. Kung gaano ka kabuhay ngayon, ganun din po ang impyerno. Akala po natin, di ba, ito ay pag namatay tayo, yung katawan mo talaga maagnas na yon. Pagpunta ka na kung malakas loob niyo, punta kayo sa sementeryo, di ba, mga may agnas na doon, mga buto na lang. Pero alam niyo po, ang soul natin, ito po yung nakakapag-isip, nakakapakinig ngayon, nakakita, sumasaya. Soul po natin, ayan po yung sinasabi na pwede mapunta ng langit o impyerno. Kaya, yung iba, paano mo sila maniniwalang may taong pupunta ng impyerno, didiretso nga sa sementeryo? Hindi yung body mo, shell mo lang yan, shell lang po yan. Ibig sabihin, yung body na yan, hindi yan yung pupunta ng impyerno. Ang pupunta ng impyerno, yung kaluluwa mo. Diba? Ayun po talaga. Sabi nga dyan, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Napansin niyo ang pinagkaiba? Paras namatay, anong pinagkaiba? Dinala yung anang anghel sa langit. Abraham's bosom. Ibig sabihin sa Abraham po, lingkod ng Diyos, nasa langit siya. At yung yung mayaman, saan dinala? Inilibing lang. Hindi agad nabanggit yung impyerno, pero sa kasunod na kwento, di ba? Sabi po doon, ang init dito, paalisin mo ako. Ayun yung sabi ng mayaman. This man was some mother's son. Alam natin na itong taong to, may nanay to. Ito ay anak ng isang nanay, di ba? Alam natin na totoo siyang anak, totoo siyang taong nabuhay. Kaya nga po kung inaral ko po yan, sabi ang kwento ni Jesus, hindi daw yan parable lang. Ito ay totoong kwento. Totoong nangyari sa buhay ng mga tao. At hanggang ngayon, totoo pa rin po yan. Totoo pa rin kwento yan. Diba? At sabi nito, meron talaga siyang mga kapatid. Na 5 nga po, diba? Na gusto niya ng sharean. Sabi pa dyan, here is the sad fact. Ano ang kalungkutan? Katotohanan na malungkot? People you know and
people I know will populate hell. Pwede silang mapunta ng impyerno. In fact, it may be those of your own household that die and go there. Kapag hindi po tayo nahabag sa buhay po ng mga kamag-anak natin, sa mga kapitbahay, kaibigan natin, pwedeng isa po sila sa mga mapunta doon. Diba? At kahit po tayo, kung hindi po tayo maniniwala sa Panginoon. Sabi nga, hell wasn't made for men. Tandaan niyo po sabi kasi nila may nagtanong, mabuti po pala ang Diyos, bakit naman po niya nilagay ang impyerno? Hindi niya ginawa yun para sa mga tao. Ginawa niya po yun para sa mga anghel na nagrebelde sa kanya. Sila Satan po, si Lucifer na naging demonyo. Pero bakit napupunta ang tao doon? Kasi yung mga tao, sa ayaw nilang pagtanggap sa Diyos, sa palagay niyo po, saan ka pupunta? Diba? Dalawa lang naman kasi ang pupuntahan ng tao. Alam nga naman po, hindi ko tatanggapin ang Diyos, ha? Alam nga namang nasa middle ka lang, wala po. Langit o impyerno talaga ang punta ng tao. Kahit ang Diyos, nalulungkot siya. Doon nga po sa vision, umiyak ang Diyos habang umuulan doon sa impyerno. Kasi lungkot na lungkot siya. Mahal na mahal niya ang mga tao, pero yung mga tao hindi siya minahal. Doon po nalungkot ang Panginoon. At sabi nga po dito, but those who reject Jesus Christ as their personal Savior will go there. Kaya huwag niyo pong hayaan. Lord, ayoko pong mapunta doon. Huwag po akong ilayo sa iyo. At sabi po sa letter D, hell will be filled with real people. People who simply said no to God. Grabe po na sabihin ng tao, hindi naman po ako masama, hindi naman po ako mamamatay tao. Pero hindi ka naman naniniwala sa Diyos. Anong ibig sabihin? Wala din po. Di ba po? Kaya sa atin, mas okay nang maniwala ka sa Diyos, maglingkod ka sa Kanya, talagang bigay mo yung buhay mo para po sa Kanya. At sabi yan, will you be among them? Or who do you know that will be? Kung may kilala kang gano'n na parang hindi pa kilala si Lord, i-share nyo na po sa kanila ang ating Panginoon. Naintindihan po? At pangatlo po, hell contains real punishment. Kung totoo ang sakit, totoo ang mga yung yung paghampas sa atin, yung mga palo, doon po sa impyerno, ang tawag nga po doon ay lugar ng torment at torture. Ibig sabihin talaga ng punishment, talagang kung ngayon napalo ka lang, iyak ka na ng iyak, doon walang patid yung pagpalo sa'yo, pagpapahirap sa'yo. Kaya nga po sabi sa 23, sabi po dyan, at habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. 24, kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na ako dito sa apoy. Ganun po ang nabanggit niya. That means ito, anghel. Sabi ko, pero sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo noong nabubuhay ka pa, sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang ihirapan. Kaya tandaan niyo po, kung naghihirap man po kayo ngayon, tandaan niyo po, sa langit taalawin po tayo ng Diyos. Kaya huwag ka na pong lumayo sa Panginoon. Kasi kung mamaya lumayo ka sa Panginoon, magiging miserable ang buhay mo, masisira, puro hirap. Pagkat hindi po na impyerno, puro hirap din po yun. Kaya nga po may isang kwento na sabi niya, ayoko nang mabuhay, gusto ko nang mamatay kasi wala na akong pamilya, wala na akong trabaho, sira na buhay ko. Nung nagpakamatay siya, yung demonyo tuwan-tuwa. Hinatak siya, sabi, akala mo, tapos na buhay mo, no? O dito, lalo kang maghihirap. Tinawanan pa siya ng demonyo na, kaya huwag daw tayo magpakamatay, huwag kang susuko, di ba? Mahirap man maging Kristiyano, parang may mga buhay pigil. Huwag ka na magsimba, ha? Huwag ka nang makinig dyan sa Diyos na yan, ha? Pero alam niyo po, tandaan niyo, sa paniniwala natin, langit po ang punta natin. Kasi may totoong Diyos po tayong pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen. At sabi po dito, sa next slide, the language used, it couldn't be any more plain that hell is a place of pain and torment. Nag-iisa lang ang salita. Paulit-ulit mo nito. Paghihirap, kahirapan. Ganun po. At sabi dyan, ano ang mga meaning ng torment sa yan? Una, unquenchable fire. Pag sinabi unquenchable fire, walang tigil, hindi namamatay na apoy. Tuloy-tuloy. Ganun po. Sunod, sabi dyan, memory and remorse. Maaalala ng mga tao dati, sineran ako ng word of God Dati sinabi to sa akin At puro sila pag-isisi. Lord, sorry po. Pero wala na. Hindi na sila marinig ng Panginoon. Pangatlo, intense, unsatisfied thirst. Yung sinasabi ng mayaman, di ba? Na ilagay niyo naman po, isausaw naman ni Lazarus sa akin. Yung yung daliri niya na isasausaw sa tubig para malamigan naman ako. Kasi alam niyo ba, uhaw na uhaw sila doon. Kasi tayo nga po, di ba? Pag
galing kang jogging, ang init sa labas, di ba gusto mo uminom ng tubig? Eh ano ba po doon na puro apoy? Di ba? Sabi diyan, punong-puno ng misery at pain. Sunod. Excuse me lang po. Panlima, frustration and anger. Alam niyo po bakit frustrated na yung mga tao doon? Kasi puro nahirap eh. Ang sakit na nararamdaman nila eh. At bakit po galit? Iniisip nila, hindi kasi ako sinara nito eh. Kapitbahay ko to pero hindi sinabing may Jesus. Di ba gusto niyo po ba? Kapatid ko to pero hindi sinabing may Jesus. Anak ko to pero hindi sinabing may Jesus. Gusto niyo po ba? Gano'n na parang punong-puno sila ng galit kasi nga po, wala namang kabaitan sa impyerno. Naiintindihan po natin. Kaya hanggat maaari, kaya nga po sabi sa amin nung kabataan namin, pag ikaw hindi ka na-rapture ha, magpapugot ka na ng ulo kaysa mapunta ka impyerno. Kaya sabihin sa mga, mga tatay, nanay nyo, kapitbahay, kaibigan, kaklase, pag ayaw maniwala sa Diyos, diba, papugot ka na ng ulo kaysa mapunta ka impyerno. Pero ngayon pa lang, kaysa para di mo naabutan yung pugutan ng ulo, kasi tayo natin naabutan po yun. Naintindihan, di natin naabutan yung tribulation o yung persecution na yun, kasi nasa langit ka na nun. Kaya ng mga naniniwala kay Jesus, wala ka maaaring frustration o anger. Sunod, eternal separation. Bakit daw po eternal separation? Nalayo ka na sa Diyos. Forever na po yun. Kung tayo feeling natin, Lord, nalayo kami sa iyo, langit ka, lupa kami. Pero mas malayo yung langit at saka impyerno kasi kahit anong prayer mo doon, hindi ka na mapakinggan. Hindi dahil hindi ka pinapakinggan ng Diyos, kundi wala nang pag-asang mapakinggan ka ng Diyos kasi inalayo mo sa Diyos ang sarili mo. Sunod, undiluted wrath. Grabe no, walang tigil, walang talagang sakit, hirap, talagang galit ang mararanasan mo dun sa impyerno. At sabi nga po dito, if for nothing else, this ought to make everyone want to be saved. What if it isn't true? What if it is, where do you want to spend eternity? Kung totoo ang impyerno, at sinasabi ko na po sa inyo, totoo yun, saan niyo po gustong i-spend ang buhay niyo? O pang-lima, pang-apat pala, hell guarantees real permanence. Sige po, sabi dyan, di ba? Minsan tayo gusto natin, Lord, gawin niyo naman pong permanente ang buhay ko. Maging maayos naman po. Pero sa impyerno, forever doon, eternal po. Wala pong takas. Sinabi ko po sa inyo, di ba, last time, yung meron po doon, no? Sa kwento lang niya, tinatagtad siya, kala mo baboy. Tapos nung naubos na po yung katawan niya, aba naman, akala niya, matapos-tapos na po yung paghihirap sa kanya, nabubuo ulit yung katawan niya, tapos tatagdarin ulit. Ganoon din po yung dila niya, yung mga chismosa daw po, hihilahin yung dila doon. Tatagdarin, makikita mo, ginagawang ganon. Tapos kala niya, ay tapos na, maubos na, mamamatay na ako tapos sa paghihirap ko, pero babalik po ulit. Paulit-ulit. Yung mga nanonood ng mga malalaswang panoorin, yung mata tinutusok, yung mga ari nila tinutusok, sinisira, kasi ganyan ka, yung kaganyan kakahalaya, o sige, ganito gagawin sa iyo. Kaya ganun po kahirap. Akala namin tapos na, pero paulit-ulit po. Kaya nga po sabi diyan, isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. That means that is your forever place kung hindi ka tatanggap sa Diyos. Kaya tayo, di ba, lagi talaga, ayun ang iyak nating kami mga pastor, mga Kristiyano, iyak talaga natin, Lord, mahabag na po kayo sa mga tao. Lord, tanggapin po nila kayo kasi ayaw namin silang mahirapan. Ganoon natin talagang iniisip na kawawa talaga kasi kapag hindi sila na-share ng Word of God. At sabi nga po dito, di ba, the rich man was told that he had to stay there. Sabi, di ba, diyan ka na, hindi ka pwedeng umalis diyan. If you die without Jesus Christ, you will most certainly go to hell. If you go to hell, you will be there forever. Wala po, sabi diyan, with one little exception. Wala exempted doon ha. Hindi ka talaga may accept sa mga bagay-bagay. Sabi nga po, hell is not annihilation. Alam niyo po yung sasabing talaga namang tinutupok? Sabi diyan, hindi matutupok ang hell. Sabi diyan, a temporary place of purging, talagang paghihirap. Sunod, hell is not the grave. Hindi rin to libingan. Akala nyo pag namatay, wala na. Hindi. Kundi paghihirap ang binibigyan niyan sa'yo. Hell is not a parable. Hindi rin po ito basta kwento. Sabi diyan, hindi rin para takutin ka. Ito po ay reality. Naintindihan, alam niyo po yung kapatid kong si Mary. Ayan. Dati po, pinanood lang namin sila. Kasi pinanood sa amin yung impyerno. Pinanood ko lang din po sa kanya yon. Tapos ayun, naligtas na po siya kasi naisip niya, ayokong pumunta sa impyerno.
Kasi napakahirap po talaga. Kaya may mga taong naliligtas po sa gano'n na gusto niyo po panood ko pa sa inyo yung impyerno para lang maligtas tayo. Pero ngayon, di ba, gusto niyo ba love of God yung marinig natin? Kasi sa love of God, dun pa lang po alam na alam mo ng mahal na mahal ka ng Diyos eh. Di ba po? At sunod po, panlima, hell can be avoided. Ito po ang pinakamagandang promise. Pwede daw po ma-avoid, hindi tayo makakapunta ng impyerno dahil may magandang promise si Lord. Anong sabi? Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon, among Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin niyo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Para bigyan ng babala ang 5 kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap. Nang hindi sila mapunta rito. 29, sumagot si Abraham, nasa kanila ang isinulat ni Moses at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon, sumagot ang mayaman. Hindi po sila makikinig doon, among Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Sabi pa dito, pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moses at mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay na muling mabuhay at mangaral sa kanila. Ayan po ang katotohanan. Kaya alam niyo po ba, ano lang ang promise talaga ni Lord? Ito pong Word of God. Alam mo ba, para hindi ka malayo sa Diyos, basa ang Bible. Alam mo, para di ka mahirapan na, Lord, paano ko ba iiwasan ang mga kasalanan ko? Basa kang Bible. Nang sa gayon, di ba, maturuan ka po ng Panginoon. Ganun po ang sekreto. Alam mo, para hindi maubos oras mo ka-Facebook, basa kang Bible. Para hindi ka mainip, wala naman nag-chat sa akin, nakakalungkot. Basa kang Bible. Di ba kasi, yung Bible, Word of God. Yung kachat mo, hindi naman magaganda na sabihin yan sa'yo lagi. Pero yung Bible, magaganda ang promises niyan. Naintindihan? Yung Facebook, hindi palagi maganda makikita mo yan. Ang tutusin nga, puro balitang makapangit pa po, di ba? Mga masasama. Pero sa Bible, magaganda ang mabasa mo. Kaya yun po ang magiging promise sa atin. Kaya po sabi diyan, the rich man is told that the word of God holds the answer. Ano po ang sagot? Bible. Kaya po dito sa pulpit, ang tinuturo natin si Lord lang. Bible ang tinuturo ko, walang iba. Kasi sabi dito, ang sagot sa bagay nito ay ang salita ng Diyos. Sabi nga, it tells us, it tells of God's love. Love ni Lord ang tinuturo natin. For sinners. Tayo ba lahat ay makasalanan? Opo. Di ba? Kung ikaw ay mabuti, ba't ka nasa church? Mabuti ka pala, hindi po ka langit. Di ba? Ba't ka pa dumiretso doon? Kasi mabuti ka pala. Alam niyo ang mga nasa church po, mga makakasalanan tayo na kung saan binabago ng Panginoon. Umaamin na nagkasala, nagkamali sa Diyos, kulang kung wala ang Diyos. Ganon tayo nasa simbahan. At sabi nga po dito, dahil sa binigay na buhay ni Jesus, kaya tayo naligtas. Kaya po yun yung na-acknowledge natin, bakit ka po naligtas? Kasi po binigay po ni Jesus ang buhay niya para sa akin. Di ba ganun po? Dahil mahal po ako ng Panginoon. At sabi diyan, ito rin ay ano daw, of Christ's resurrections that guarantee eternal life. Nung nabuhay ulit si Jesus, sinasabi ko, pwede rin ako mabuhay. Di ba kaya nga po tayo, meron tayo tawag na resurrected body. Oo, mamamatay ang body mo, kasi totoo yun. Kasi yun ang kabayaran ng kasalanan. Nalamanan natin kay Eva at Adan. Pero huwag natin natin sinasisiyan kasi tayo din naman nagkakasalanan. Di ba po? Kaya sabi dyan, ano yung resurrected body? Ito po yung namatay na katawan mo sa lupa, pero sa langit, glorified body. Maayos, maganda, perfect daw po. At sabi rin po dito, it takes real work to go to heaven. Ano po yung real work na yun? Sige, kung mga kayo masama,
Malulungkot siya to the point na may isip niya, ngayon pupunta na impyerno itong anak ko. Kaya alam niyo po, kung ikaw ay nanay, ikaw ay anak, di ba? Magpasalamat ka kung yung nanay mo ay nag-i-invite ka na lagi. Kinukul ka magsimba kasi maging thankful ka sa kanya, ayaw ka niya mapunta sa impyerno. Kung ikaw ay may kaibigan, di ba, ini-invite ka, ayaw kasi niya mapunta na impyerno. At kung ganito, di ba, sa church natin, ini-invite namin kayo na basahin po natin yung Bible. Kasi ayaw ng bawat isa sa atin, kahit si pastor, ang mga pastor po, ang mga leader, ang mga lingkod ng Diyos, ayaw po natin kayo mapunta ng impyerno. Kasi lahat po tayo, di ba? Sa next slide na yan, alam niyo po ba, lahat tayo mabubuhay po tayo sa ano? Sa grasya, sa biyaya ng Panginoon natin. Kaya lahat po tayo, kaya kayo po, kung may mga prayer request, gusto po, pastor, malitas po asawa ko. Alam niyo kung pinag-pray niyo po yung prayer ko din po yun. Prayer ko din yun sa magulang ko, sa kamag-anak ko, sa lahat po ng kamag-anak natin. So, gusto ko po lahat tayo makakilala sa Panginoon. Kaya ayun lang po, mag-pray ko lang po kayo at tayo po ay kukulang.